Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ng pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Para po sa awit ng pagpupuri, awitin po natin ang Come Thou Fount of Every Blessings. Bukal na pagpapala, awit ko ay itugma. Daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong umawit ng awit dyan sa langit, sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y dito nakamtan, pala mo'y ibinigay. Ikaw hanggang kabilang buhay. Si Jesus ang siyang humanap sa ating natiwalag, at nang upang mailigtas, dugo niya'y ibinayad. Sabag mo araw-araw, buhay ko'y aking utang. Kabutihan mo'y iyalay, ako sa'yo'y ibisan. Naging lagalag at nawaglit ng landas, suko nga yun ay tanggap, lagyan ng iyong tatak. Tayo manalangin. Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa kagandahan ng umagang ito. Patuloy nga, Panginoon, na pinapupurihan ka namin. Ikaw, Ama, ang patuloy naming itinataas sa pananambahan namin na ito. Ikaw ang pumagitna sa amin, ikaw ang patuloy na gumabay. Ito pa aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingin ang daing, iligtas mo ngayon, hilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli tayo pa rin ay nagsasama-sama sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya atin pong i-follow at mag-subscribe po tayo para po maging updated sa mga activities natin. Tayo rin ay pinahintulutan na magkaroon ng face-to-face worship na may 20% capacity. Paalala din po na dapat tayo ay fully vaccinated. Atin pong batiin ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. October 3, Jonathan Rod de Guzman, Angeli,
Bel Victoria, October 4, Dan Ryan Catalan, October 5, Janet De Leo, Erin Maisel Miguel, October 8, Rodrigo Di Malanta Jr., October 9, si Ate Gemmaly Asuncion Namit and Cristina Valdo Rueda. Happy birthday po sa inyo. Gayon din po sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, October 5. June and Rola Rivera. Ayan, muli po, happy birthday at happy wedding anniversary po. Ang atin pong mga regular activities, atin po itong suportahan. Daily morning devotion, midweek service sa pangunguna ng ating Pastor Onilia tuwing Miyerkules, 6 p.m. Daily evening prayer, 8 p.m. Aking kaibigan tuwing Miyerkules hanggang Biyernes, 5 p.m. to 6:30 p.m. Junior worship, 10 a.m. Sunday school ng mga bata, 2 p.m. Youth Sunday School, unang biyaya o Buklod Filipino Sunday School, 7 to 8 a.m. via Messenger Room. Gracious Word and Deed Fellowship Sunday School, ito po ay sa Vesper, 4 to 5 p.m. via Messenger Room din po. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong anyayahan kayo, mga kapatid, na pakinggan ang magiging foundation ng ating reflection ngayong umaga. At ito pong umagang ito, araw ng linggo, ay ang Worldwide Communion Sunday na pinagdiriwang ng Christian churches sa buong kalaganapan. Kaya narito, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, unang sulat sa Iglesia sa Corinto, chapter 11, verse 23 to 26, ganito ang isinasaad sa atin, pakinggan niyong mabuti. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng sulat ni Pablo sa Corinto. Amen. Diyos samihatiin ang salita, gaya ng hatiin sa katihan. Salita mo'y aming minamahal, nais ngang tamuhin yaring buhay. Amen. Atin pong pakinggan ang mensahe ng awit na dadalhin sa atin ng Tagalog Chancel Choir.
Purihin ng Diyos sa panibagong umagang ito, araw ng linggo, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito po muli tayo sa sanctuary at katulad ng sabi ng ating deaconess, tayo po ngayon ay allowed na mag-congregate. Ng ating pong attendance ay nasa 20%. Kaya nagsisimula po tayo ngayon. At sana tayo po ay umunlad pa na mapagtagumpayan ang COVID-19 upang talagang dito tayo magsama-sama sa loob ng sanctuary na sumasamba. Kaya narito, mga kapatid, yan tayo na nangingilin. Linggo-linggo, sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa mensahe ng choir. At ito ay angkop sa atin pong pagdiriwang o pagsiselebrate ng Worldwide Communion Sunday. At ang lahat po ng Christian churches sa buong mundo ay nagkakaisa na itaguyod ang bagay na ito. Sa ganyan diwa, mga kapatid, magpatuloy tayo. Sandali tayong manalangin. O Diyos, narito po ang intentional na aming pagsamba sapagkat ito'y tugon lamang namin sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapatawad at ginawang pagliligtas sa amin. Kaya ang aming dalangin, hindi man kami karapat-dapat. Loobin po ninyo na ikaw ay maabot namin
sa pamamagitan ng pananampalataya at masumpungan namin ang katotohanan ng buhay mula sa inyong salita. Samahan niyo po kami sa katauhan ng Banal na Espiritu. Yan ang aming dalangin at kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na ang maging ating paningin, ang ating maging focus, na maging subject ay the body and blood of Jesus. The body and blood of Jesus. At ito ay tuwirang nakaugnay sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. Mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang sakramento ng Christian Church. At sa ating church, dito sa Central, sa ating iglesyang ito ay ginagawa natin ang unang araw, unang linggo ng bawat buwan upang tayo ay magtaguyod ng banal na hapunan. Obviously, mga kapatid, ang Holy Communion ay ipinagdiriwang natin katulad ng mensahe ng awit ng choir. Ipinagdiriwang natin ito upang alalahanin ang Panginoon sa ating buhay. Alalahanin natin ang kanyang pagkamatay na tayo ang dahilan ang ating mga kasalanan. At sa verse 23 ng ating teksto, ang sinabi ni Pablo ay ganito: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot. Pansinin niya, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ang tinapay na iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ito bilang pag-aalaala sa akin. At muli, pagtibayan natin ang ating nalalaman. Pagkatapos ng hapunan ay naroon sa mga susunod na talata, ang sabi ni St. Paul, dumampot din siya, ang ating Panginoon, ng kopa. Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. It sounds very, very familiar. Mga kapatid, ang nais kong pansinin ninyo sa ating teksto ay yung tinapay at katas ng ubas na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. At ang pagdidiin, naroon, kainin ninyo ang tinapay at inumin ang katas ng ubas. Again, for the third time,
sa pag-aalaala sa Panginoon. Ano ba kasi ang tinapay at katas ng ubas sa banal na hapunan? Sa akin pong pagsusuri, mga kapatid, the body and the blood of Jesus make us one. Pansinin niyo yan. The body and blood of Jesus makes us one. At yan ang unang lesson o mensahe sa atin. Let me repeat. The body and blood of Jesus makes us one. Na ang tao na marami at magkakaiba, katulad ng mga alagad. Kung titingnan natin sa orihinal na banal na hapunan, idinaos ang banal na hapunan, naroon ang mga tao binubuo ng 12 alagad na magkakaiba. Magkakaiba ng ugali. Ang marami ay naroon, magkakaiba ang damdamin. Magkakaiba ang isipan. Magkakaiba ang kakayahan. Ang interes. Magkakaiba ang kalagayan sa buhay. Magkakaiba ang kulay. Merong kayumanggi, merong puti, at merong dilaw. Ano pat iba't iba ang totoong makikita natin sa maraming mga tao sapagkat napakarami nila. Napakarami natin. Subalit narito sa katawan at dugo ng Panginoon ay naroon pinag-iisa. Ginagawa tayong isa. Ang maraming tao ay ginagawang isa ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Pansinin niyo po yan. Tayo na marami, magkakaiba, sa kanya-kanyang taglay nating pagkatao, ang banal na hapunan. Diyan tayo ginagawang isa. Ang source o ang pinagmumula ng ating pagiging isa ay ang iisang katawan at iisang dugo ng Panginoon na namatay para sa atin. At sa tuwing kakainin natin ang tinapay at iinumin ang katas ng ubas, again mga kapatid, that makes us one. One body of Christ. So that is the point. Merong ginagawa ang katawan at dugo ng Panginoon na yan ay sinisimbolo ng tinapay at katas ng ubas sa banal na hapunan. The body and blood of Christ makes us one body of Christ.
Pinapatawad po, ulitin ko uli. That body and blood of Jesus makes us one body of Christ. Sapagkat sinisimbolo yan, ipinakikita na sa panahon na kinakain natin ang tinapay, sumisimbolo sa iisang katawan ng Panginoon. Yan pong iisang katawan na yan ang tinatanggap natin at sumasa atin, nagpapagalaw sa ating katawan. At ganun din sa iisang dugo ng Panginoon, kapag ka iniinom natin, ipinakikita, iisang dugo ng Panginoon ang dumadaloy sa bawat katawan ng tao na marami na magkakaiba. Pero sa kabila ng magkakaiba, diyan, nagiging isa tayo, isang katawan ng Panginoong Jesucristo. At yan ang katuruan ni St. Paul. Yan din ang kanyang theology. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 7, ganito ang sinasabi niya. Kaya nga, mga kapatid, dahil sa iisa lamang ang tinapay at ang kopa, tayo'y iisang katawan ni Kristo, kahit na tayo ay marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay at kopa na sumasagisag sa katawan at dugo ng Panginoon. Wow! Yan ang nasa likuran. Yan ang espiritu ng banal na hapunan na ang body and blood of Christ, the moment or every time we take it, we take the bread symbolizes the body of Christ, the moment we drink the cup, and that symbolizes the blood of Christ, mga kapatid, that body and blood of Christ makes us one body of Christ. At yan ang teolohiya ni St. Paul. Bago ako lumipat sa ikalawa, ididiin ko po, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, ganito ang sabi, kayo ngang lahat, mga kapatid, nakaanib sa iglesia ng Korinto, kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Imagine, mga kapatid, kung merong nagagawa ang banal na hapunan, at ito ay pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sariling katawan para sa atin, para sa lahat. At pagbibigay ng kanyang dugo, dumanak sa krus para sa ating kapatawaran, tayo na marami at iba-iba, nakakaiba sa buhay sa maraming bagay. Iisang katawan, iisang dugo ang dumadaloy sa ating dugo, at iisang katawan ang sumasa ating katawan. Yan ay ang katawan ng Panginoon, ang dugo ng Panginoon. Kaya yun ang theology ni Paul. You are the body of Christ. Ang bawat kaanib ng church, ito ang bumubuo ng isang katawan ng Panginoon. Kaya sa panahong ito,
Mga kapatid, ang iglesia na tayo ang bumubuo, na magkakaiba, tayo ngayon ang physical body of Christ. Sapagkat sa Romans chapter 12, verse 5, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Again, may magtatanong sa atin, asaan ang physical presence of Christ? Ang sagot natin, ang physical presence of Christ, walang iba kung hindi tayo na magkakaiba, bumubuo ng iglesia sapagkat sa dugo at katawan ng Panginoon, diyan tayo nagiging isang katawan ni Kristo. We are the physical presence of Christ. Ng ating daladala ay ang misyon ng physical presence ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nasa lupa at tayo ang nagpapatuloy nito. Ang ikalawa at huli, dito po ang magtatapos, not only that the body and blood of Christ makes us one body of Christ, ang ikalawa na nais ko pong makita natin ay yung the body and blood of Christ makes us part of all the others. Pansinin niyo po yan. The body and blood of Christ makes us part of all the others. At yan ay bahagi din na binasa ko sa inyo. Sa Romans chapter 12, verse 5 at sa Corinthians 12:27, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At please take note of the last phrase, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Medyo may kagandahang pakinggan sa wikang Ingles eh. Babasahin ko po yung sinasabi ko sa inyo. Romans 12:5. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the other. Mga kapatid, that is the mystery. Ang katawan, ang dugo ng ating Panginoon. Tamang tayo ay ginagawang iisang katawan ng Panginoon. Pero sa katawang mismong ito, sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, sinisimbolo ng tinapay katas ng ubas, ito rin, mga kapatid, ang nagdadala sa atin upang tayo ay maging bahagi ng isa't isa. Nagkakaroon tayo ng kaugnayan na malalim sa ating kapwa nang dahil sa katawan at dugo ng Panginoon. Pansinin niyo po yan. At narito, ipinakikita ito ni St. Paul mula sa kanyang pagkakaunawa at pakikipag-isa sa Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 12, verse 14, down to the following verses, ipinakikita na sa oras na tayo ay tumatanggap, kinakain natin ang tinapay at ganun din iniinom ang katas ng ubas. And that is the body and blood of Christ, ipinakikita ang ating pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa. The body and blood of Christ binds us together. At yan ay pinakita sa literal
na paggalaw ng katawan. Ang sabi dito sa verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Mga kapatid, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. At ito ay hindi pare-pareho upang diyan makilala na ang magkakaibang tao, muli, magkakaiba ng isipan, katulad natin, magkakaiba ng interes, magkakaiba ng nalalaman, ng damdamin, pero sa pamamagitan ng dugo at katawan ng Panginoon, tayo ay nagiging magkakaugnay sa isa't isa. Nagiging bahagi tayo ng kamay na kung papaano ang tenga ay para sa mata, ang bibig ay para sa ilong, ano pat magkakaiba, pero ang lahat ay magkakaugnay. Sa bandang huling ito, idagdag ko, mga kapatid, sa ating regular communion, sa isang katawan at dugo ng Panginoon, ang hindi magkakakilala, ang hindi nagkakatabi, dahil isang dugo at katawan ng Panginoon ang tinatanggap, diyan tayo nagkakaugnay-ugnay at para sa isa't isa. Kaya, hindi masasabi ng tainga sa bibig, hindi kita kailangan. Hindi niya masasabi yan. Ganon din ang kamay sa paa. Hindi pwedeng sabihin ng paa sa kamay, hindi kita kailangan. Sapagkat, kapag ka nagkaganoon, hindi yan ang katawan. Meaning, sa ating pagkakaisa-isa, sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoon, naroon ang mensahe, we need, mga kapatid, one another. Dinadala tayo ng katawan at dugo ng Panginoon na mabuhay, na hindi malayo sa isa't isa. Dinadala tayo ng banal na hapunan, pinakikita sa katawan na tayo nangangailangan ng iba. No man is an island. At diyan tayo nagiging malakas kapag ka merong iba na nakaugnay sa atin at kung tayo ay nakaugnay sa iba. That makes our life powerful. And the cause of which is the body and blood of Christ. Kaya mga kapatid, wala tayong makikita at karnasan, maging kayo na ang kamay ay sisirain ang paa. Wala tayong makikita na ang mata ay sasaktan ang tainga. Mga kapatid, sapagkat tayo ang katawan ni Kristo na may iba't ibang bahagi, nangangailangan sa isa't isa, ang panawagan, mga kapatid, walang paglalaban-laban. Walang siraan. Walang paglalayo. Manapa ay pagmamalasakitan. At yan ang sinasabi ni St. Paul sa verse 24. Babasahin ko po sa inyo. Ang mga bahagi
ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinahalagahan. Mga kapatid, yan ang totoo sa ating katawan. Kaya't pagmamalasakit at pagpapahalaga sa isa't isa ang ginagawa ng katawan at dugo ng Panginoon sapagkat ito ang nag-uugnay sa atin sa isa't isa. It binds us together. Sa verse 26, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya sa ating narito kayo na sumasamba, at maging kayo po na nasa inyong mga tahanan, yan ang magandang makita natin na ginagawa ng katawan at dugo ng Panginoon, sinisimbolo ng tinapay na ating kakainin at ang dugo ng Panginoon sinisimbolo na katas ng ubas. Iisang katawan ang sumasa atin lahat. And that makes us the body of Christ. At ang huli, the body and blood of Christ makes us part of all the others. Walang sinuman ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Tayo nabubuhay sa Panginoon at nabubuhay rin sa ating kapwa nang dahil sa banal na hapunan, ang katawan at dugo ng Panginoon ang nagbibigay sa atin. Humayo po tayo na malakas, nagtatagumpay, sapagkat tayo isang katawan na may iba't ibang bahagi, may iba't ibang kakayahan, makapagtatayo tayo ng tore, makagagawa tayo ng mga proyekto, magtatagumpay tayo sa mga hadlang sa buhay dahil tayo katawan at ang katawan na maraming bahagi ay binibigkis, ganun din ng katawan at dugo ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito at yan ang makita natin sa ating banal na hapunan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay dadako sa paghahandog ng pangako at tanging kaloob. Para po sa mga nasa bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa ating bank account o sa pamamagitan ng online banking. Ang ating pong bank account ay makikita nyo sa ating screen at maaari niyo rin po itong dalhin sa ating opisina. Tayo po ay magkaloob. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat sa mga handog ng mga anak mo. Magamit ito, Panginoon, sa iyong gawain at ministeryo. Ibalik mo ng siksik, liglig at umaapaw ang pagpapalang ito sa iyong mga anak. Ito pa aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Akin pong hinihiling si kapatid na Lem at kapatid na Gemma para maging steward natin sa banal na hapunan. Purihin ang Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Narito po inyong buksan ang dulang ng Panginoon na nagaanyaya sa atin.
Salamat po. Patuloy tayong makipagniig sa Diyos at narito ang anyaya sa atin sa banal na hapunan. Ang wika ng ating Panginoon, narito, kayo na taus-pusong lumalapit sa Diyos, sa Panginoon, at nagsisisi ng inyong mga kasalanan, dalhin niyo ang inyong sarili sa diwa ng kababaan at kilalanin ang pagkakasala sa nakaraan upang tayo ay tanggapin muli sa ganyang paglapit at pagkakapaumbabaan sa Kanya. Tayo manalangin. O Diyos, kinikilala po namin ang mga kasalanan at kasamaang sa tuwi-tuwi ay aming nagagawa sa pag-iisip, salita at laban sa iyong kalooban. Tunay na pinagsisisihan namin itong aming nakaraang sala at kamalian, kasama ang aming pagpapabaya sa aming pananagutan na nagsisimula sa tahanan tungo sa iglesia at pamayanan. Kami nga ay kulang sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Patawarin mo po kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa dugo niyang tumigis sa lako ay tayo manalangin ukol sa kapatawaran. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa iyong dakilang kaawaan ay ipinangako ang kapatawaran sa kanila na nagkakasala. Mahabag ka po sa amin. Narito, patawarin at iligtas mo nawa kami sa kapahamakan na naghihintay sa amin. Tunay nga, hinihingi namin ang masaganang habag mula sa iyo upang kami ay iyong linisin sa lahat ng aming kalikuan at kasamaan na aming nagawa sa mga nakaraang mga araw. Dalhin mo nawa kami sa masaganang buhay dito sa lupa at sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Na ako'y nilinis ang tapat mong pagsinta, Panginoon, ako'y lapit. Mga minamahal, itaas ninyo inyong mga puso. Aming itinataas sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa inyo. Matapos ang hapunan, ibinigay niya sa kanyang mga alagad at matapos magpasalamat, naririto, wika niya, kanin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Nagpatuloy ang Panginoon sa 20 saro at ang sabi, ito ang aking dugo na mabubuhos para sa patawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Inumin niyo ito at kayo maging mapagpasalamat.
Mga kapatid, narito po ating tanggapin ang elemento ng hapunan. Ito ay ang katawan, sinisimbolo ng tinapay, katawan ng Panginoon, at dugo ng Panginoon sinisimbolo ng katas ng ubas. Ginagawa tayong isang katawan at iniugnay tayo sa isa't isa. Ito pong oras na inyong tanggapin ito upang siya ay ating maging karnasan sa buhay natin sa araw-araw. Sige po. Atin pong obserbahan ang physical distancing. At kayo po na nasa inyong tahanan, sa inyo pong kahandaan at tuwing unang linggo ng bawat buwan, itong ating itinataguyod, narito, ayan, makisabay po kayo, narito ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon, ibinibigay sa inyo, inyong kanin at kayo ay maging mapagpasalamat. Ganon din ang katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo, inyong inumin, at kayo ay maging mapagpasalamat. Humayo kayo mga kapatid na taglay ang presensya ng Panginoon na sinisimbolo ng tinapay ang kanyang katawan at katas ng ubas ang kanyang dugo. Taglayin niyo siya sa inyong buhay na nagtatagumpay. Amen. Pakitakpan. Sige. Para sa awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat, awitin po natin, I am thine, O Lord. Kaya't
Tayo manalangin. O Diyos, narito po, totoong nilimot namin ang lupa sa sandaling ito. Ang aming mga kaabalahan. Iniwan namin ang mga bagay na nakikita ng aming mga mata. At tumitingin kami sa inyo na hindi nakikita. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya upang kaming lahat ay mangyari na itaas, dakilain, luwalhatiin ang inyong pangalan, sapagkat ito ang nararapat sa inyo. Hallelujah! Purihin ka po, O Diyos. Sa sandaling ito, kami rin ay dumudulog kasama ng pagtanggap namin ng elemento ng hapunan. Sa maraming pagkakataon, nababaliwala po namin ito. Patawad po. Patawad sapagkat kami ay hindi dapat nakasisira ng ibang buhay. Hindi nakakasakit ng iba sapagkat yan ang katawan. Ang mata ay kailangan ng ilong, ang bibig kailangan ng tenga, ang paa kailangan ng kamay. Kami bahagi ng isa't isa, pero patawad sa aming mga kahinaan na kami nagiging makasarili. Ito nagiging dahilan upang kami malayo sa ibang bahagi ng katawan. Nasisiyasat po ninyo ang aming puso at isip. Alam niyo ang aming mga kahapon, ang aming mga pagkakasala na nagawa. Patawad po, O Ama. Ito rin na sandali ng aming pagpapasalamat sapagkat nabubuhay pa rin kami sa kabila ng may mga kalamidad, may mga lindol, may mga bagyo. At ngayon nananatili pa rin ang coronavirus. Salamat, pinahintulot nyo na humaba ang aming buhay. Wala kaming magagawa kundi ang pagpasalamat. Salamat, salamat po, O Diyos. Ganon din sa mga kapatid sa church, na kaming lahat dyan nagkakaugnay-ugnay sa isang katawan ng Panginoon. Salamat po. Dito sa church na isang katawan ni Kristo. Dito kami namumulat, natututo, at lumalakas sapagkat mayroong mga pagmamalasakit at pagtutulungan. Salamat, O Diyos, sa gift of family. Na pangunahin dito kami nahuhubog, natuturuan, ng pasimula ng pamumuhay. Salamat po. Sa katiyakan ng kapatawaran at kaligtasan, salamat, dala't bigay ng aming Panginoong Jesucristo. At sa huli, kami po ay humihiling, Ama, ang aming mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan at magdiriwang pa rin, kasama ng anibersaryo ng kasal, sana po hindi lang humaba ang kanilang buhay, kundi ito'y maging makabuluhan at maging makaranasan nang dahil nakaugnay sa inyo at nakagagawa ng mga paglilingkod, pagmamalasakit sa loob at labas ng aming buhay mismo. Sumakanila ka po sa kanilang kaarawan at magdiwang sila na masaya na ang buhay ay lumalago mula sa inyo. Kasama ng mga wedding anniversaries.
dinadalangin namin ang may karamdaman, pangunahin pa rin ang kapatid na Torch. Ang kapayapaan at katiwasayan ang lagi nang mapasa kanya sa kabila ng mahina ang kanyang katawan. Madama niya inyong pag-ibig, ang inyong pagliligtas sa pamamagitan ng Espiritu. Kasama ng kapatid na Bebot na dinadialysis din. Isang mabigat na karamdaman, nagkakaisa po kami. Ganon din, ang madama niya sa kanyang puso ay kalayaan na walang kinatatakutan. Kundi bagkus, katiyakan. At makasama ang kanilang pamilya sa mabigat na karamdamang ito na naaaliw na dahil na rin sa church, sa mga panalanginan at pangangamustahan. Ang kapatid na Perly Shell, mga kapatid na natanggal ang peg tube sa kanyang likod, bagamat may bleeding, nakikiisa kami sa kanyang kahilingan na siya ay panalangin, Ama, sa pangalan ng Jesus. Ang inyo naman pag-ibig at habag ang maging daan ng kanyang kalakasan at complete healing. Ang kapatid na Sinya, na andito may dinaramdam din sa katawan, ipuin niyo po ito upang siya'y maging malakas at makapagpatunay pa ng kanyang sarili. Yan po kami na dumadalangin sa inyo, kasama ng aming pamahalaan, na may kaguluhan, nawa kasihan niyo po ito mula sa aming Pangulo hanggang sa barangay captain. At ang aming church, ang church council, sa pangunguna ng aming chairman, at may mga proyekto itinataguyod dito, pangunahan niyo po kami samahan. Upang huwag kaming mahadlangan ng pandemya sa pagpatuto at paglilingkod na ikaw ay tinataas at dinadakila para sa iba. Magtagumpay nawa ang bansa sa COVID-19 sa takdang panahon ayon sa inyong paghahanda at pakikiisa namin. Yan ang aming tulog sa pangalan ni Jesus, pansamantala. Amen. Mga minamahal, patuloy na bang sumainyo ang buhay, nakaloob ng ating Diyos amang nasa langit? Ganon din ang kanyang pag-ibig, nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na ang kanyang katawan at dugo ang bumubuo sa atin upang mag-iisang katawan at maugnay sa isa't isa. Kasama ng kanyang Espiritu, ito nawa ang sumainyo lahat upang maging gabay natin at masalungan natin ang mundo sa mga panahon darating. Itong Diyos na ito sa inyo lahat, sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. For